Po tayo ng ating mensahe. Handa na po ba tayo? Say amen. Say amen. Ayan, very good. Alright. Ang pagiging ina daw po ay hindi lang tungkulin. Do you agree? Amen? Hindi lang daw yan simpleng pag-aalaga. Tama po. Pag naging nanay ka na, hindi daw ibig sabihin, hindi lang daw ito pause o paghinto sa career. Okay? Listen. Hindi lang daw ito gap year na tinatawag. Hindi daw ito pause o gap year sa pangarap o simpleng natural na bahagi lang daw ng buhay. Hindi daw po ganyan. Bagkus ang pagiging ina, amen, ang sabi po ng Biblia ay isang banal na panawagan. Sabihin nyo nga, panawagan. Panawagan. Pagka sinabing banal na panawagan, ang pagiging ina, listen, ang pagiging nanay, ay isang ministry. Sabihin niyo, ministry. Okay? Ito po ay ministeryo. Ito po ay ministry. And so the title of our topic for today is, Being a Mother is a Ministry. Amen? Do you agree? Say amen. Ibig sabihin, wala pong mas banal pa sa isang puso na handang magsakripisyo, sa isang puso na handang magturo, sa isang puso na handang maglingkod. Okay? Sa tahimik na paraan, yung paraan na nasa backstage ka lang, pero pinakamakapangyarihang paraan. Do you agree? Say amen. At sa punto pong ito, gusto ko pong balikan natin yung sinabi po ni Pablo kay Timoteo. Kanino po? Kay Timothy. Napakasimple lang po nung talata. Ang ganda po nung verse na yon. Pero napakabigat po ng kahulugan. And so we'll be opening a simple verse today. Ang ganda po ng dala niyang mensahe. Dito po natin makakita yung pinakamakapangyarihang ministry. Amen? Na hindi po nanggagaling dito sa pulpito, pero nanggagaling po sa loob ng tahanan. Are you ready? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito po sabi, naalala ko ang tapat mong pananampalataya, tulad ng kay Lola Loida at kay Inang Eunice. Natitiyak kong ganyan din ang pananampalataya mo. Amen? Again, basahin ko po. Naalala ko ang tapat mong pananampalataya, tulad ng kay Lola Loida at kay Inang Eunice. Natitiyak kong ganyan din ang pananampalataya mo. Okay, bigyan ko po kayo ng background ng 2 Timothy. Ang 2 Timothy po, yan po ay huling sulat ni Apostle Paul kay Timothy bago po siya ipapatay sa Roma. Okay? So, nung panahon pong yan, next slide, si Pablo po ay nakakulong. Nasa loob po ng malamig na selda. At si Pablo po ay malapit ng mamatay. Pero sa kabila po niyan, nasa isip po ni Pablo, si Timothy. Sabihin nyo nga pangalan, Timothy, si Timoteo. Ang nasa isip niya, yung kanyang anak, spiritual son na si Timothy. Okay? Naalala niya yung kanyang anak, yung pananampalataya ni Timoteo. So, hindi lang po yan sulat. Okay? Hindi lang po yan sulat na pag-alala para sa sarili. Amen? Ito po ay sulat ng paalala kay Timothy. Ito po ay sulat ng pagpapalakas. Ito po ay sulat ng pagpapatuloy sa gawain po ng Diyos. Yung pagbubukas po ng libro, yung sulat niya, bago pa po siya magbigay ng tagubilin kay Timoteo, bilang pastor ni Timothy, binalikan po ni Pablo yung ugat ng pananampalataya ni Timothy. Kasi nung sabi po niya dun sa verse, balik nga natin dun sa verse, naalala ko ang tapat mong pananampalataya, tulad daw ng kay Lola Loida. Sino mga lola? Lola, di ba? At kay Inang Eunice. So meron siyang dalawang taong binanggit, Lola Loida. At sino daw? Si Inang Eunice. Hindi niya po sinabing, naalala ko ang galing mong mag-preach, Timothy. Hindi niya ganyan sinabi. Hindi niya sinabi, naalala ko ang dami mong natapos na mga training, Timothy. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabing, naalala ko yung leadership skills mo. Pero sabi po sa verse, ang sabi po ni Pablo kay Timothy, naalala niya
ang pananampalataya na ipinamana sa kanya ng Lola Loida niya at Inang Eunice niya. Amen? So naalala po ngayon ni Pablo, next slide, yung isang pananampalatayang minana. Sabihin niyo minana. Sabihin niyo minana. Naalala ni Pablo, hindi yung lahat ng bagay na nagawa ni Timothy. Naalala ni Pablo, nagmana ka ng pananampalataya. Galing kanino? Mula kay Loida, ang kanyang lola. Mula kay Eunice, ang kanyang ina. At ngayon, na kanino? Timothy. Amen? Ang galing, di ba? Ibig sabihin, may 3 henerasyon ng pananampalataya. Una sa lola, sa nanay, sa apo. Amen? Say amen. Hindi lang dahil sa malaking pangalan, look at me. Dahil po saan? Sa tapat na nanay, dahil sa tapat na lola na nagturo ng salita ng Diyos sa simpleng paraan sa loob ng tahanan. Kaya being a mother is a ministry. Say amen. Naintindihan niyo po ako? Nakakuha niyo po ako? Say amen. Ano po ang na-realize ko? Sabi ko, grabe naman pala. Amen? Hindi mo pwedeng isipin, look at me, na walang halaga yung ginagawa mo sa loob ng bahay. Look at me, mga nanay. Hindi mo pwedeng isipin walang halaga yung ginagawa mo eh. Yung oras ng pagtuturo mo, na magdasal yung anak mo, yung mga kwento mo ng Biblia, yung mga simpleng sermon mo, na halos 1 oras na nagsisermon ka, di ba? Yun po pala ay pwedeng maging pundasyon ng susunod na henerasyon. You say amen. Ibig sabihin, mga nanay, hindi ka lang tagapag-alaga, ikaw ay tagatanim ng pananampalataya. Say amen. Say amen. Amen? Sino dito mga lola? Amen? Kung ikaw ay lola, taas ang kamay ng mga lola, yung mga lola na hanggang ngayon nagdadala pa rin ng mga apo sa church, diba? Yung hanggang ngayon nag-aalaga ka pa rin. Sino yung mga lola nag-aalaga pa rin ng apo? Walang katapusan. Amen? Diba tandaan po natin, look at me, mga lola, si Loida ginamit ng Diyos para ipasa yung pananampalataya niya sa kanyang apo. Say amen. Kaya hindi pa po huli, mga lola. Diba? Dalhin po natin sa church yung ating mga apo. Ipamana natin yung pananampalataya natin sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang pa sa edad ang pagiging makapangyarihang impluwensya sa panibagong henerasyon. You say amen. Say amen. Amen? Sino dito mga tita? Titang ina? Amen? Sino dito yung mga spiritual mothers? Amen? Lahat tayo nagtatanim po tayo ng pananampalataya. Do you agree? Question. Ano ang pananampalatayang ipamamana mo? Next slide. Sa iyong anak, sa iyong apo, at sa iyong mga inaalagaan sa pananampalataya. Ibig sabihin, look at me, hindi mo kailangan ng mikropono kagaya ko. Hindi mo kailangan ng entablado para magministeryo. Amen? Kasi sa tahanan pa lang, look at me, mga nanay, sa tahanan pa lang, may altar ka na. Amen? At sa puso, amen, at sa puso mo bilang isang ina, nandoon ang simula ng buhay na pagbabago. Amen? Ano sabi dun sa verse? Again, naalala ko ang tapat mong pananampalataya tulad ng kay Lola Loida mo at kay Inang Eunice mo. Natitiyak kong ganyan din ang pananampalataya mo. Say amen. I'll give you 3 points lang. Ilang points lang? 3. First point, a mother shapes generation through faith. That's it. Ang isang ina daw ay humuhubog
ng henerasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po si Pablo, hindi siya nagbigay puri sa yaman ng pamilya Timoteo, sa yaman ng pamilya ni Timothy. Hindi rin niya binanggit yung talino, husay ni Timothy. Pero ang pinupuri po ni Pablo, yung pananampalataya nila. Yung pananampalatayang may ugat. Yung pananampalatayang may pinanggalingan. Yung pananampalatayang may kasaysayan. Saan daw galing ang pananampalataya ng pamilya nila? Galing kay Lola Loida. Galing sa kanilang lola. Saan daw galing ang pananampalataya nila? Galing kay Mama Eunice, sa kanilang ina. One best example in the Bible is Hannah. Look at this. Si Hannah po, isang ina sa Biblia na nagpapakita kung paanong humubog ng henerasyon. Amen? Etong si Hannah. Naalala niyo po ba siya? Amen? Si Hannah po, baog. Ano po siya? Ilang taon po siyang humihingi sa Panginoon. Ilang taon po siyang nananalangin sa templo, umiiyak sa Lord. Wala siyang anak. Alam niyo kung anong meron si Hannah? Tanong niyo sa akin kung ano. Ang meron po si Hannah, pananampalataya. At nang ibinigay na po ni Lord yung kahilingan ng puso niya, nung ibinigay na si Samuel sa kanya, hindi lang niya ito inalagaan. Ang ginawa po ni Hannah, ibinigay niya yan pabalik sa Panginoon. Ano sabi niya? 1 Samuel 1:28, ibinigay ko siya, si Samuel, sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. Siya'y ibinigay ko na sa kanya. Amen? Si Hannah, look at me, hindi lang siya nanay. Si Hannah ay naging daan para lumago ang isang lingkod ng Diyos. At ganun din po kayong mga nanay. Hindi lang po ninyo pinapakain, hindi lang po ninyo pinapaaral, hindi lang po ninyo inaalagaan ang iyong mga anak. Kayo po ay naglalagay ng pundasyon ng pananampalataya sa puso po nila. Say amen. Sino po dito? Sino po dito, taas ang kamay. Ganito, litanya mo sa buhay. Pastora, hindi ako makakapag-serve. Sobrang busy ko sa mga bata. Araw-araw wala po akong pahinga. Amen? Minsan nalitanya po ng mga nanay, hindi ako makakapag-serve. Yung mga anak ko, ang dami-dami. Hindi ako makapagpahinga, wala akong pahinga. Say amen, natatawa sila. Amen? Alam niyo po kung ano isasagot ko? Ito po, nasa front line po kayo ng ministry. Amen? Sino dito walang pahinga? Walang pahinga dahil ang daming naalagaan at hindi makapag-serve. Akala mo lang hindi ka nagsaserve. Nasa front line ka ng ministry. Andiyan ba si Pamela? Grabeng ministry nun. Grabe ministry nun kay Joaquin. Diba? So, amen. Amen? Ibig sabihin, ang bawat pagtuturo po natin, ay mas makapangyarihan pa sa napakaraming sermon. Hindi mo kailangang magturo sa Bible school para makapagturo ng Biblia. Kapag tinuturuan po natin yung mga bata ng mga simpleng dasal bago matulog, tayo po ay nagiging isang tagapagturo ng pananampalataya. Say amen. Do you know this one? Sabi nila, ito po facts. A child's moral and spiritual foundation is primarily shaped in the first 7 years. Kailan daw namomold yun? Sa unang 7 taon ng isang bata. Yung moral, yung spiritual formation ay na-perform sa unang 7 taon. Ibig sabihin, yung mga salita, yung mga panalangin, yung mga ugali, okay, ng nanay, yan po ang unang iniintindi at ginagaya at pinaniniwalaan ng mga anak. So what you do, they emulate it. What you say, gagayahin nila yun. At napuform po yun sa unang 7 taon. Amen? So kung sa unang 7 years nagtuturo ka about Jesus, early on,
Anong ginagawa mo? Next slide. You're not babysitting. You are building a future disciple. Look at me. Kaya anong klase ng pananampalataya ang ipapamana ko sa aking mga anak? Look at me. Nakakita ba ng anak mo yung pananalig mo sa Panginoon na kapag may problema kayo, di ba nakakita ka ba niya nananalangin? Katulad ka ba ni Loida? Katulad ka ba ni Eunice? Na kahit walang entablado, na kahit walang mikropono, nagtuturo po ng salita ng Diyos. Amen? Minsan naisip natin, sayang. Sino ganito iniisip niya? Sayang, wala na akong ibang ginagawa kundi na lang mag-alaga ng bata. Sino ganon? Nung nagkaanak ka na, wala na akong ginawa. Puro na lang alaga ng bata. Amen? Pero sa langit, look at me, church. Mga ina, kinikilala po kayo ng Diyos dahil sa inyong katapatan. Amen? Ang pananampalataya ng anak ay bunga ng pagtuturo po ninyo. Palakpakan nga po natin sila. Amen? Say amen. Kaya huwag niyo pong sasabihin sa akin, Pastor, hindi ako makapag-serve. Grabe yung paglilingkod na ginagawa mo, ha? Amen? Ganun yun. Nasa frontline po kayo ng ministry. That's point number 1. Point number 2. A mother's ministry happens in the ordinary. Okay? Ano po sabi ng Colossians 3:23? Sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Para saan? Sa Panginoon at hindi sa tao. Again, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Are you here? Say amen. Minsan naisip natin, paano ko makakapaglingkod sa Panginoon kung nasa bahay lang ako? Hindi man ako makasama sa church outreach. Hindi naman ako makasama sa worship team. Hindi naman ako makasama sa mga prayer walk. Puro na lang alaga ng bata. Luto, laba, linis. Sino ganyan? Luto, laba, linis, alaga. Minsan walang ligo. Ganun ba nangyayari? Grabe, walang ligo. Amen? Pero eto po magandang balita. Look at me. Tingnan nga natin. Next slide. Ang Diyos, look at me, ay hindi lang tumitingin sa ginagawa sa entablado, kundi sa ginagawa ng may katapatan. Mga nanay, look at me. Kung nagsusubo po kayo ng pagkain sa inyong mga anak, kapag ginigising po ninyo sila para pumasok, kapag pinapaliwanagan niyo po sila ng paulit-ulit, kapag nagluluto ka ng hapunan kahit pagod ka na, ano pong tawag dyan? Ministry. Amen? Ministry. Hindi lang yan gawain sa bahay. Yan po ay ministry. Yan po ay pagsamba. Ano sabi ng verse? Ano man ang ginagawa mo, kapag ginawa mo para sa Diyos at hindi sa tao, anong tawag doon? Pagsamba. Amen? Example, Proverbs 31, women. Okay? Ganda po ng verse na yan, pero hindi ko po siya talaga kinuha. Sabi ng Proverbs 31 verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Okay? So walang sinabi, ang Proverbs 31, okay, na nagturo siya ng sermon. Pero sabi ng Biblia, next verse, verse 28, her children rise up and call her blessed. Her husband also, he praises her. Pag binasa mo yung Proverbs 31, wala siyang sinabing, nagsisermon yung babae, yung Proverbs 31 woman. Pero in spite of na walang magandang sinabi, yung mga anak niya proud sa kanya at yung asawa niya proud sa kanya. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Tingin. Bakit? Dahil ang ministry ng mga nanay ay
ay nasa bahay. Ang altar ng mga nanay ay ang kusina. Ang pulpito ng mga nanay ay ang dining table. Ang congregation ng mga nanay ay ang kanyang mga anak. Amen? Sino dito, bago kayo pumunta dito, puro sermon inaabot ng mga anak ninyo, tatagan niyo kumilos. Diba? Bago pa sila pumunta ng church, na-sermonan na sila. Diba? So, daig pa ako. Pagdating dito, magbabanlaw na lang, doon na lang sa bahay, na-sermonan ka ni. Sino ganyan? Amen? Ito po, facts. Alam nyo ba, next slide, a mother is emotionally attuned to her child. Amen? Ang isang ina ay emotionally attuned sa anak niya. So, alam ng isang ina, kaya niyang i-distinguish kung ano yung iyak na gutom at ano yung iyak na masarap kurutin yung bata. Yung iyak na nasasaktan at yung iyak na umaarte lang. Di ba? Kaya nilang i-distinguish kasi emotionally attuned sila sa kanilang anak. Amen? Ang mga nanay hindi mapakali. Lalo na pag may nararamdaman yung mga anak nila kasi nararamdaman nila yun. Mentally, ang mga nanay, ang daming nasa isip niyan. Burahin mo, naalala ng mga nanay, schedule ng mga anak niya, schedule ng mga bayarin, mga assignment ng mga anak niya, assignment sa science, sa math, sa English. Diba? Pagkatapos, uniform, vitamins, doctor's appointment. Sino lahat gumagawa nun? Sino lahat nag-iisip? Mga nanay. Kaya yung mga tatay natin dyan, taas nga kamay ng mga tatay. Yung mga anak, amen? Kailangan nating igalang at suportahan ang ating mga nanay. Say amen. Hindi sila nagpapahinga. Pagdating nyo ng bahay, dito ka lang sa bahay, wala kang ginagawa. Andito ka lang, walang ganito, walang gano'n, walang ganyan. Excuse me po. Hindi po gano'n. Ang dami po nilang ginagawa. Amen? Say amen. Lakasan nyo mga nanay. Amen? Oo, di ba? Grabe kayo. Tingnan po natin to. Sino dito, nanay na palaging late dumating? Sino dito, nanay na palaging late? Di ba? Sino dito, maraming anak? Binibihisan yung unang anak, binibihisan. Pangalawang anak, binibihisan. Yung unang anak, minimedyasan, sinasapatusan. Pakakainin na ayusin. Di ba? Say amen. Yan. Alam niyo po mga nanay, look at me, kahit late po kayo, maintindihan ko po kayo. Late, pero never absent. Bakit? Yung mga nanay, laging may hawak na bata. May gatas sa bag, may lampin, may pagkain sa supot. Pero present pa rin. Say amen. Ano pong gusto kong sabihin? Nanay, mami, look at me. Hindi ka late. Naintindihan ko bakit ka late. Nagdadala ka ng future ng church. Kasama mo ang next generation. Kaya wag po tayong mapagod. Gumising na kayo, ang babagal nyo kumilos. Alam mo, amen? Tanong natin sa ating sarili. Yung bang ginagawa ko, tungkulin ko bilang nanay, o ginagawa ko unto the Lord? Say amen. May galit ba ako? May galak? Sa puso ko, sa paglilingkod, sa pamilya? Nakikita ba? Nakikita ko ba na ang kusina ay altar? At ang aking tahanan ay lugar ng presensya ng Diyos. O, diba? Number 3, sama na ako ng banda. Number 3, a mother's ministry requires surrender.
Look at me. Tingin. Ano po sabi sa verse? Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nananawagan sa inyo, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Do you hear me? Say amen. Say amen. Ibig sabihin, sa last point natin, a mother's ministry requires surrender. Sabihin niyo, surrender. Hindi po madali ang maging ina. Hindi lang yan kwento ng saya. Pero yan din po ay kwento ng pagsuko. Amen? Ang pagiging ina ay pagsuko ng katawan. Biruin mo, dati 36-24, 36. Naisuko mo na dahil nagpamilya ka. Dahil naging ina ka ngayon, 36, 44. Amen? Nagbago ng dami sa katawan mo. Mula pagbubuntis hanggang sa magdamagang pagpupuyat. Ding mo nga na, nakalimutan mo na nga magsuklay. Nakalimutan mo na magpariban. Kasi sinuko na yung katawan. Amen? Ano pang sinusuko? Sinusuko mo yung oras. Patayin nga natin yung ilaw para dramatic tayo dyan. Amen? Ang dami mong plano sa buhay. Tama? Dapat nga nagtapos ka na muna eh. Ang dami mong gustong gawin. Lahat ng plano mo na, iurong mo na. Para saan? Sa pamilya. Ano pang naisuko mo? Naisuko mo yung personal dreams mo. Bakit? Iniwan ang karir. Inuna ang kapakanan ng mga anak kaysa sa sarili. Amen? Look at me. May nating pangarap noon. May gusto ka sanang tapusin. May career ka sanang gustong abutin. Meron ka sanang mga sariling plano. Pero dumating yung baby. Dumating yung anak mo. Kaya nagdesisyon ka, suko ko muna lahat para dun sa anak ko. At yan mga kapatid, look at me. Mga nanay, tingin sa akin, kung gano'n na nangyari sa inyo, hindi po yan kabiguan. It was never a failure. Look at me. Wala pong aksidente. Kung feeling po ninyo sa maling panahon, nabuntis kayo, dumating yung anak po ninyo, hindi po yan kabiguan. Amen? Yan ay totoong pagsamba. Amen? Kasi ang tunay na ministry, look at me, hindi laging may mikropono. Minsan, may bote ng gatas. Hindi laging may titulo. Minsan, may lampin sa balikat. Tingnan niyo po ito, si Mary, Mother of Jesus. Ano po sabi niya sa Luke 1:38? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang sinasabi mo. Nung tinawag po si Maria ng Diyos para bitbitin sa sinapupunan po niya ang anak ng Diyos, wala siyang tanong, wala siyang reklamo. Hindi niya inisip, ano to? Papalaglag ko ba to? Itutuloy ko ba to? Walang ganon. Walang tanong, walang reklamo, walang demand. Ang meron po si Maria nung time na yan, pusong handang sumunod. Kaya ang ginawa po ni Maria, isinuko po niya yung katahimikan ng buhay. Tahimik dapat yung buhay ko eh. Diba? Sinuko niya yung reputations niya. Sinuko niya yung plano niya para sundin ang plano ng Diyos. Diba ganyan din naman na ginagawa ng mga nanay natin ngayon? Amen? Amen? Walang demand, walang reklamo. Ano lang meron? Pusong handang sumunod.
sumusuko hindi dahil mahina. Hindi sila sumusuko dahil may tawag ang Diyos sa kanila. Amen. Say amen. Next po, si Jochebed, mother of Moises. Itong nanay pong to, nung panahon po niya, pinag-uutos po na patayin lahat ng batang lalaki. Ang ginawa po niya, tinago niya yung anak niya, si Moises. Ilang buwan? Tanong niyo sa akin, ilan? 3 buwan. Ang ginawa niya, dahil ipapapatay lahat ng lalaki, ang ginawa niya, tinago niya yung anak niya ng 3 months. 3 buwan itinago. Siyempre, hindi maitatago ng 3 buwan. Kasi maririnig ng kapitbahay, may umiiyak. May sumisigaw. Kung kagaya kunwari ni Joaquin, matatago mo ba ng 3 months yun? Di ba hindi? So, ang ginawa niya, dahil hindi na niya kayang patahimigin yung anak niya, pero mo 3 months niyang itinago. Ang ginawa niya, gumawa ng basket. Inilagay yung anak sa Nile River. Pinaanod. Isinuko sa Diyos. Anong klaseng damdamin meron siya nung panahong yan? Ano sabi ng Exodus 2, verse 10? Sa panalangin at luha, look at me, isinuko niya ang kanyang anak at ipinalaki ito ng Diyos sa palasyo. Grabing surrender, tama po ba? Sino dito nagpapalaki ka ng mga anak? Titigas ng ulo. Kagaya ka din ba ni Jochebed? Lord, di ko na kaya. Sinusuko ko na sa'yo. Amen? Say amen. Say amen. Ano ang naisuko mo na bilang isang ina? Amen? Paano mo hinahandog sa Panginoon yan bilang pagsamba? May bahagi ba ng buhay mo na hindi mo pa naisusuko sa Diyos? Kaya po ngayong araw, I really honor all mothers here. Sobra po. Hindi ko po minamaliit ang panawagan ng Panginoon sa inyo. Dahil ang pagiging ina, hindi po biro. Yan po ay tawag mula sa Panginoon. Say amen. Hindi man glamoroso sa mundo, pero maluwalhati sa langit. Kaya ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, bawat gabi ng puyat ay hindi po nakakalimutan ng Panginoon. Kaya ang pagiging ina ay isang altar ng pagsuko. Kapag ang isang nanay ay patuloy na sumusuko sa Panginoon, yung bahay po niya napupuno po ng presence ng God. Kaya ngayon po as we celebrate Mother's Day, huwag po nating tingnan yung pagiging nanay natin na pangkaraniwan lang. Amen? Akala ko po noon, sabi ko, kapag ka pala naging nanay ka na, nagbe-break ka sa maraming bagay sa buhay mo. Pero alam niyo po, after ko pong aralin ito, nagbago po ang pananaw ko. Ganon din po ang gawin natin. Baguhin po natin yung pananaw natin. Ayan, may mga ministry nang lumalabas. Amen? Hindi pala ito pagka-busy lang. Hindi pala ito pause sa pangarap. Hindi pala ito, uy, wala lang. Ang pagiging ina ay isang banal na panawagan. Kaya kapag ikaw ay ina, look at me, pastor ka sa loob ng tahanan. Kapag ikaw ay ina, ikaw ang unang guro ng pananampalataya. Di ba, ministry? Kapag ikaw ay ina, ikaw ang unang intercessor. Ikaw ang unang tagapagtanggol. Ikaw ang unang tagapagturo. Ikaw ang unang tagapagtaguyod. Kaya kahit wala kang title sa simbahan, lahat ng mga nanay,
Tingin sa akin, lingkod po kayo ng Diyos. Lingkod po kayo ng Panginoon. Palakpakan nga po natin lahat ng lingkod ng Diyos sa loob po ng kanilang tahanan. Sabi ni Marky, yay!